Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin natin ng nakaka-bless naman na good morning? Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Naniniwala po ako na tayo po ay hinatid dito ng Panginoon, dinala ng Panginoon ngayong umagang ito. Hindi nagkataon na nandito ka ngayon, hindi nagkataon na humihinga ka pa, hindi nagkataon na nakatabi mo. Yung katabi mo ngayon, hindi nagkataon na ikaw ay sumasamba at may holy anticipation ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Dahil naniniwala po ako na ito ay tinaon ng Panginoon. Ito ay sinadya ng Panginoon. Everything happens for a reason. Ito po ay hinayaan ng Panginoon na mangyari sa iyo ngayong umagang ito dahil may magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Hindi tsamba ang araw na ito. Ito po ay sinasadya ng ating Panginoon. Therefore, may magandang plano ang Panginoon sa ating buhay. And I do believe ikaw man ay first time na nadako sa lugar na ito o every week o every day, ikaw ay sumasabaybay sa atin. Naniniwala po ako na God is a rewarding God. Lagi ko nga po sinasabi, yung grace hindi mo deserving, binibigay ng Panginoon. Pero may deserving ka, may binibigay ang Panginoon kasi deserving ka. Ang tawag naman doon ay reward ng ating Panginoon sa atin. And the Bible said that your labor in the Lord is not in vain. Masayang na lahat ng investment mo sa mundong ito, masayang na lahat ng ginagawa mo o hindi man ito makita. Pag ginawa mo ito sa Panginoon, hindi masasayang. So the greatest investment ay walang iba kundi yung time, treasure, and talent na ininvest natin para sa ating Panginoon. So sit back and relax. Naniniwala po ako na tayo ay kakausapin ng Panginoon. Let God speak to you. So God can speak through you ngayong araw na ito at sa buong linggong ito. Praise the Lord. So tayo po ay nasa second installment po ng ating brand new series ngayong buwan na ito entitled Worldly Christian. Sinabi natin magkaiba yung worldly, ito yung makamundo na Christian, na tao, at meron namang tinatawag na worldly. Ito naman ay yung makasalita ng Diyos na tao. So yung worldly o makamundo na tao, ito yung mga tao that they were influenced by the world. Ito sila ay influenced ng wickedness ng mundong ito. Nakokontrol sila ng mundong ito. Yung worldly naman, ito yung makasalita ng Diyos. Sila naman ay influenced, guided, controlled ng salita ng Panginoon. They were guided by the Word of God. Sila ay sinasamahan ng ating Panginoon, ginaguide ng Panginoon sa kanilang mga lakad. Kaya napaka-importante po yung pagiging worldly o makasalita ng Diyos na tao, guided, controlled ng Word of God. So ngayong araw na ito, napakaganda po ng ating pag-uusapan kasi ito po ay napaka-hot topic nito. Ngayon, mga nakaraang taon at mga ilang taon na rin ang nakalipas ng kung saan ito po ay laging pinag-uusapan and up until now. Napaka-importante po ng topic na ito. By the way, kaya po tayo nag-uusap ng salita ng Panginoon. Itong salita ng Diyos na napapakinggan natin, ito po ay seed, tawag ng Bible. Ito po ay seed. Ang mga tinawag na seed ng Bible, bukod sa ito yung offspring, ang tawag din sa giving natin ay seed. Yung mga anak natin, ang tawag dito ay seed. Yung giving natin ay seed. Kaya nga pagdating sa seed, sabi ng Corinthians, may seed na ibinigay sa iyo si Lord na pantanim mo at may seed na pangkain mo. Para sa iyo yun, para mabuhay ka. Just enjoy life. Gastusin mo yon, pero may seed na ibinigay sa iyo ang Panginoon naman na kung saan di mo pwedeng kainin yun, na kay Lord yun, it is holy. At maganda naman yung seed na yon, pag tinanim mo, marami ka pang pangkain. Pero pag yung para kay Lord, na dapat yung finances mo, kinain mo yun, wala ka na sa susunod pangkain. Kaya wisdom ito na ibinigay ng Panginoon. Yun yung pangalawang seed. Yung seed naman na pinag-uusapan natin ngayon ay salita ng Panginoon. Ito rin ay itinatanim. Na di mo minsan nakalain na natamnan ka ng salita ng Panginoon, pero hindi mo alam kung gaano katindi yung nagiging epekto sa iyo nito. Yung mga seed na naitanim ngayon na kung saan puno na, ilang buhay ang iniligtas nito sa against flood, against wind, yung init. Ilan ang naliligtas nito? So napakatindi ng seed na ito na itinatanim sa atin. So it must be planted in any time. Pakikinabangan nito at ito yung babago sa buhay natin. Kaya nga napaka-importante yung seed na ito na naitatanim sa atin. So ngayong araw na ito, tayo po ay tatamnan muli ng salita ng Panginoon dahil
Hindi dahil sa kailangan ito ni Lord dahil kailangan mo to. Itong salita niya, siya na to siya na yung word Kaya lang kailangan natin itong seed na ito na kung saan babago sa ating buhay, itong seed na ito yung tugon sa pinanalangin mo kanina o matagal ng panahon, ito yung answered prayer ng Panginoon sa'yo. Itong seed na ito. So napaka-importante nawa na i-prepare na tayo sa pamamagitan ng ating pag-awit sa Panginoon. Yung ating pag-awit sa Panginoon, ito po ay preparation natin para dun sa seed na ating tatanggapin para nang sa gayon tayo ay naihahanda sa pag-receive nito. So let's get started. Alam niyo po yung word na Illuminati is a hot topic. Napaka-hot topic po ng word na Illuminati because of its powerful and pervasive presence in modern pop culture and even yung mga conspiracy theories ngayon. Ito po ay, yung iba dito ay excited, yung iba dito ay natatakot, yung iba dito ay satanic agad ang tingin nila or demonic agad ang tingin nila. But napaka-importante po muna na maunawaan natin, ano ba yung word, ano ba itong Illuminating ito na kung saan na kinatatakutan o kaya pinag-uusapan, kinamumuhian o kaya naman gustong-gusto ng iba. So before you hate something or before you love something, importante muna na maklarify ito, magkaroon ng definition. Para nang sa gayon, alam natin kung ano yung tinatapon natin o ano yung tinatanggap natin. Alam niyo po yung word na Illuminati, ito po ay plural word ng Latin word na Illuminatus. Ang ibig sabihin ng Illuminatus, ang ibig sabihin nito ay enlightened. Ito po ay ibinibigay pagdating sa, madalas religious enlightenment o kaya ikaw ay nakaunawa ng matindi. So ito pong Illuminating ito, it is both fictitious and fact. Ito po ay fictitious and fact. Ito po ay sabihin na natin may mga alleged na, alam niyo po yon na pinatutukuyan dito. At may mga katotohanan naman patungkol dito. Yung Illuminati po is a secret or isang sekta po ito noong 16th century pa po. Ito po ay 16th century na sekta, Spanish na sekta ng mga heretics na kung saan kiniklaim nila na sila po ay may special religious na enlightenment na lamang sila kaysa sa iba. 16th century pa lang po ito. At pag dating po ng 17th century, may Illuminati din na grupo na tinawag na, ito po yung mga Bavarian Secret Society, na kung saan itinatag noong 1776 pa po. So 16th century and 17th century, ito po ay nag-i-exist na. Napaka-makapangyarihan din, pinag-uusapan itong grupong ito. At ito po ay, sabihin na natin na unti-unting hindi tinanggap, unti-unting tinanggal. At ngayon po panahon na ito, bumalik na naman itong word na Illuminati at sinabi nila hindi naman daw ito nahinto talaga. Pero po lalo ngayon, talagang, alam niyo po, pinag-uusapan ito, bakit kaya kinatatakutan o kaya bakit napaka-excited ng iba, bakit parang gusto nilang malaman ito at salihan ito, or bakit nire-reject ng napakaraming mga religious groups itong word na ito ngayon o itong grupong ito ngayon na sinasabi nila. Today, Illuminati has been used when referring to various organizations. Alleged na continuation daw ito, pinagpatuloy lang daw nitong grupong ito, yung Bavarian na Illuminati. Kasi daw po mga kapatid, itong grupong ito ay itinatag para nang sa gayon magkaroon po ng control sa affair ng mundong ito. At mamaster nila yung mga events, yung mga pangyayari, at sila po ay nagtanim ng kanilang mga agents, itong grupong ito, allegedly, nagtanim sila sa mga kumpanya, sa gobyerno, sa music industry, sa media industry, sa showbiz, sa business, sa sports, sa politics. Bakit po? In order to gain significant influence, control, and power to establish a new world order. So sila po ay nagtatanim sa iba't ibang mga grupo, sa iba't ibang larangan, para nang sa gayon sila ay magkaroon ng influence, magkaroon ng control, para i-establish yung kanilang plano. Ano ito? New World Order. So ang Illuminati po mga kapatid, both real and fictitious.
are people who possess special enlightenment or knowledge of something. So sinasabi nila, sila ay may special knowledge sa isang bagay, kaya sila nag-i-infiltrate sa bawat larangan. Sila ay pilit daw nilang kontrolin lahat ng activity dito sa mundong ito para magkaroon ng New World Order. Ibig sabihin, mas marunong sila, alam nila ang kanilang ginagawa, may direksyon sila. Ito po ang ibig sabihin ng Illuminati. So ito ay kinatatakutan at ito naman ay pilit na tinutuklas ng mga tao paano ba ito wawasakin o paano ba makaka-engage dito. At sabi nila, once pumasok ka dito, wala nang labasan. Kahit gaano ka makapangyarihan, wala na. Kasi mas makakapangyarihan yung mga kasama dito sa grupong ito. They are in control. Why? Kasi bakit sila in control? Kasi sila ang may pinakamataas na kaalaman patungkol sa affair ng mundong ito. Yun po ang sinasabi nila. Now, do you know that we can become an Illuminati also? Tayo pong mga mananampalataya, we can become a real Christian Illuminati. Kung mauunawaan lang po nating maigi, ito, do you know that we can become a real Illuminati? Paano ba yon? Sinabi natin yung Illuminatis na ito, ang ibig sabihin nito ay enlightenment. Yung iba, I believe, mga kapatid, that they were not enlightened. They were deceived. At natutuklasan na lang ng mga taong ito na yung buhay nila, akala nila okay, but at the end of the day, masisira pala sila. Katulad ng pinag-usapan natin, the thief comes only to steal and kill and destroy. Kasi ang kaaway, padadamahin ka niyan. Ang kaaway, darating niya, nakapatulad ng isang anghel. Magmimistulang siyang angel of light, sinabi ng Bible. Padadamahin ka niya, but at the end of the day, gagawin niya pa rin yung threefold purpose. Whether si Satanas o yung mga ginagamit ni Satanas, gagamitin nila ito, wasakin tayo. Padamahin tayo, at the end of the day, wasak yung buhay natin. Kaya nga, ingat dito sa mga knowledge na to, sa mga enlightenment na ito, pero napaka-importante din ito, lalo na sa ating mga mananampalataya. Dahil kayang ibigay ng Panginoon yung real enlightenment para sa atin. Kaya tayong gawin ng Panginoon na totoong Christian na Illuminati. Ang tanong ngayon, paano? We need a real enlightenment para nang sa gayon, hindi tayo ma-deceive ng kaaway. At wag nating isipin na sila ang may in control. No. Sila may pinakamataas na standard na knowledge? No. They were also deceived by the enemy. Ngayon ang tanong, paano ba tayo magkakaroon ng matinding kamulatan, kaunawaan, higit sa lahat, sa katotohanan at kalooban ng ating Panginoon? I want you to open your Bible with me in Psalm 119, verse 18. Psalm 119, verse 18. Tignan niyo po maigi ito. Open my eyes, that I may see wondrous things from your law. Ulitin ko po. Open your eyes, that I may see wondrous things from your law. Alam niyo po ba na maraming mga tao, ito yung pinaka-greatest desire nila. Ano yun? Enlightenment. The Hindus, the Buddhists, at iba't iba pong mga major religions sa mundong ito yung pilit na gusto nilang mangyari sa kanila. Lahat gustong magkaroon ng divine enlightenment. Pero sinasabi ko nga po mga kapatid, yung akala nilang enlightenment ay deception ng kalaban sa kanila because at the end of the day, they were deceived. They will be distracted. They will go to hell. Parurusahan sila ng Panginoon. Dahil ang totoong kaliwanagan, ang totoong enlightenment nang bumula lamang sa tunay na Diyos, wala ng iba. Kaya nga po mga kapatid, dito pa lang in Old Testament pa lang tinuturo na sa atin ito. Ano po ba ito? Illumination. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Now, there is a big difference between looking and seeing. Nung binanggit po dito, open my eyes that I may see wondrous things from your law. Malaki po ang pinagkaiba ng looking at seeing. Why? Because many people look at the Bible. Many people look at the Bible, but they don't see its treasure. They look at the Bible, but only few
truly see is treasure. Maraming mga tao, design pa nga nila sa bahay nila to eh. Maraming mga tao, nakakapakinig pa nga, pero hindi nila nakikita yung tunay na yaman ng salita ng Panginoon at hindi nila nararanasan ito. Why? They were not enlightened. That's why the Bible said, sabi po sa ERV, open my eyes that I may see wonderful things in your teaching. Napaka-simple yet profound na panalangin ito. Therefore, God's Word contains wondrous treasures, but only those whose eyes are opened spiritually can truly be blessed by them. Unless hindi tayo ma-enlighten, mabuksan ang ating mga mata, hindi tayo mapagpapala ng ating mga binabasa, ng ating pinakikinggan, ng ating dinidisplay, ng ating bit-bit na Bible, whether physical man ito o nasa cellphone man ito, hindi natin pakikinabangan ito. But malinaw po na ang salita ng Diyos ito ay treasure. The question is how to become spiritually enlightened. Paano ba tayo ma-enlighten? So join me in our message today entitled Christian Illuminati. Paano ba tayo magiging totoong enlightened? Paano ba itong Illuminating ito? Paano ba tayo magiging ganito? How to become spiritually enlightened para nang sa gayon hindi tayo madideceive. Para nang sa gayon hindi tayo makuha ng kalaban. Para hindi tayo mawasak ng kalaban. Paano ba? Again, how to become spiritually enlightened. Naniniwala ko lahat ng makakarinig nito at bubuksan ng Panginoon ang kanyang mata ngayong araw nito. Makikita mo yung tindi ng treasure ng salita ng Panginoon. At ito yung susundan natin sa ating pamumuhay. Ito yung gagawin nating strategy sa ating mga pangarap. At ito yung gagawin natin na kung saan pagkain natin araw-araw na magnonourish sa ating buhay para nang sa gayon maging spiritually healthy tayo at tayo ay maging makapangyarihang Kristiyano. Lahat po ng ready at excited na matuto at mabago ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Number 1, how to become spiritually enlightened or Illuminati na mga mananampalataya. Number 1, sabi dito, open my eyes that I may see wondrous things from your law. Number 1 is admit your limitation. Lahat po mga kapatid na nagsisik ng enlightenment, kahit nasa secular side o yung mga cult na tinatawag or occult na mga tao, unang-una, ina-admit nila that they really need enlightenment. Kahit saan. So dito din sa mga mananampalataya, higit sa lahat, tayo po mga kapatid, kinakailan, aminin natin na kinakailangan natin ng tulong, na limitado tayo. Admit your limitation. Kaya sinabi niya dito, open my eyes. Hindi na sinasabing, hindi, enlightened na ako eh. Kaya ko to. No. First, ano pong gagawin natin? Recognize spiritual blindness. Kinakailangan, i-recognize natin yung spiritual blindness natin. Open my eyes. So the psalmist admit, spiritual blindness. Just as physical eyes need light to see, spiritual eyes need the Spirit to understand. Kung ito pong mata natin ay nangangailangan ng kaliwanagan para makakita tayo ng maayos, ganun din naman yung ating spiritual eyes. Kinakailangan natin ng tulong ng Panginoon para nang sa gayon tayo ay makakita. Alam niyo po ba na may kakayahan din si Satanas na bulagin spiritually ang mga tao? Kaya nga every time na tayo ay nagkakaroon ng spiritual warfare, kaya nga po tayo kapag tayo ay nananalangin, pinapanalangin din natin yung ating kapwa na makakilala sa Panginoon. Importante din ito kasi alam natin na may engagement pagdating sa kalaban 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Tignan niyo pong maigi. Itong si Satanas talaga no? Di ba? In-expose na natin noong nakaraan. Pag may kinalaman sa word, hindi demonyo pinapadala niya. Hindi yung mga tao niya, hindi yung mga fallen angels ang pinapadala niya. Sinasabi natin, siya talaga nakikialam. Kasi alam niya kung gaano makapangyarihan ang word kapag ito ay nag-sink in sa buhay ng isang tao. Pag hindi mo tinutulugan yung salita ng Panginoon, pag pinapakinggan mo siya, kapag napaka-excited ka dito. Kasi alam niya may laban ka sa kanya eh. Alam niya, mapupuruhan mo siya eh. Kaya sinasabi niya, ako na. Nasabi ng demonyo, ako na.
Bakit? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Satan, who is the god of this world, siya po yung nagdi-deceive sa mga tao. Nakakala nila may enlightenment sila, but they were really deceived. Anong ginagawa niya? Binubulag niya. Tignan mo itong maigi. Blinded the minds of those who don't believe. Kaya minsan, kahit na makarinig sila nito, o kaya pagsabihan mo sila, bulag sila sa katotohanan. Bakit? Pag lumalaban lang tayo sa lakas natin at hindi natin na-acknowledge yung lakas ng Panginoon, mapapagod ka lang. Kasi bulag yung kausap mo. Bulag sa katotohanan yung kausap mo. Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They were unable to see the glorious light of the good news. Kaya nga kinakailangan i-recognize natin yung spiritual blindness natin. Huwag tayo magmamalaki. Admit natin that we are limited. Second, recognize human limitations. Napakalimitado natin. The psalmist recognized human limitations in understanding Scripture. Inaamin niya sa kanyang sarili na limitado ako. That's why he said, open my eyes. Uy, teka lang, may mata pero bulag. Nakakita naman tong salmistang ito, but open my eyes. Pwedeng nakakakita physically, pero bulag sa katotohanan ng isang tao. Pwede kang makabasa ng sandamakmak na libro sa buong mundo, but still foolish pa rin. Ang daming mga ideologies, ang daming pinaniniwalaan, ang daming nabasa, ang daming napag-aralan, bulag pa rin. Because Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Ayaw mong maniwala, di ka makakakita. Unless you believe, you will not see. Kaya nga napaka-importante ng intervention ng ating Panginoon. So before that, you have to recognize human limitations. So we must approach the Bible prayerfully, asking God to remove blindness. Alam niyo po, ang Panginoong Kristo, ultimo yung mga mananampalataya, kinakailangan manalangin pa rin ito kasi limitado talaga ang knowledge ng tao. That's why Jesus opened the eyes of the blind physically. But more importantly, He opened the eyes spiritually nitong mga taong ito. Tignan niyo po mga kapatid, in Luke chapter 24 verse 45, He opened their understanding that they might understand the Scripture. He opened their understanding that they may understand the Scripture. Alam niyo po sa mundong ito, gumagamit pa minsan ng mga tao ng pakibukas nga yung third eye ko. Sigurado ka ba? Gusto mo yan? Baka hindi mo kayanin. Dahil once na binuksan mo yan, sandamakmak na kademonyohan na mangyayari sa buhay mo. You will be controlled by the devil at hindi mo makayanan. Yung, minsan ilang ipis pa lang, daga pa lang, takot ka na eh. Makita mo pa kung sino-sino, kung ano-ano. Pero masama ba yon? Yes. Kasi ang kinakailangan na mabuksan sa'yo yung spiritual eyes mo. At mamaya, sino magbubukas nun? Nakuha po natin, but first you have to admit it. Recognize your spiritual blindness. Second, recognize human limitations. Then He opened the eyes, their understanding, sabi dito, that they might understand the Scripture. So how to become spiritually enlightened? Number one, admit your limitation. Sabihin nga po natin, admit. Aaminin natin, ibig sabihin, magpapakumbaba tayo, huwag magmamalaki. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Alam naman ni Lord eh, mapagmalaki ka, maangas ka, mayabang ka. Gusto mo lang maging ganito dahil para sa sarili mong kapakanan,
Hindi gagawin ng Panginoon yon. Kaya maraming mga tao, they were blinded by the lies of this world. Why? They don't have humility. Walang pagpapakumbaba, kaya nila gagawin ito para magmataas. But first, gusto natin na magkaroon tayo ng totoong spiritual enlightenment, admit your limitation. Aminin. Sabihin nga natin, aminin. Huwag magmamalaki. Kahit gaano na yung natapos mo, kahit gaano na kataas yung narating mo, magpakumbaba ka pa rin. Kasi the only way up is down and the only way down is up. Kapag mapagpakumbaba ka, dyan ka itataas ng Panginoon. Pero pag magmataas ka, hanggang dyan ka na lang. At susunod dyan, pabagsak na. Pero kahit na tumataas ka, pero humble ka pa rin, patuloy kang pagpapalain ng ating Panginoon. Kasi inaamin mo na hindi mo kaya kung wala siya. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Second, how to become spiritually enlightened. Open my eyes, sabi niya dito. May pag-amin. Pangalawa, sinabi niya, that I may see wondrous things from your law. Number 2, ask for illumination. Ito yung sinasabi natin. Enlightenment. Ask for illumination. Sabi nga po natin, illumination. 3 kapamaraanan ng pangungusap ng Diyos sa tao. Okay? Theologically speaking, ang tawag nito number 1 ay revelation. Pangalawa, na tinatawag, may tinatawag din tayong illumination. Yun yung pangatlo. Pero may tinatawag tayo na ginamit ng Panginoon para nang sa gayon, hindi magkamali yung writer ng Bible sa pagsusulat nito. Ang tawag doon ay inspiration. So number 1, yung revelation, ang Diyos nangusap doon sa susulat ng Bible. Okay, kinausap niya yung tao, yung prophet, yung mga writing prophets, yung apostle na sumulat ng Bible, ang tawag doon revelation, ni-reveal niya yung kanyang sarili. Okay, pagka-reveal doon sa mga susulat, yung sumulat naman, para hindi magkamali, para perfect yung sulat, para iba siya sa pangkaraniwan na libro, sa mundong ito, ang tawag doon ay inspiration. Pag sinabing inspiration, ginaid ng Panginoon yung mga sumulat ng Bible para maging perfect yung Bible. Okay, kaya yung librong lang yon ang perfect, yung Bible lang. Kasi ginaid ng Panginoon. So, yung iba pang sinulat ng mga author ng Bible na hindi nakalagay sa 66 books of the Bible, hindi yun inspired. Okay? Makakatulong yun kasi itong 66 na books lang ng Bible, yung tinatawag na inspired. Kasi human author pa rin sila pwede pa rin silang magkamali. Although may wisdom pa rin, may matututunan pa rin, pero ito lang ang perfect, walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Yung 66 books na yun. Kaya ganito na lang, ito yung pagkain natin. Kaya ganito na lang nire-respeto ang salita ng Panginoon. Kasi hindi basta-basta sinulat niya yan nang wala lang. Nakuha po natin yun. Yung pangatlo naman. Di ba? Revelation, ang Diyos nangusap sa author, yung sumulat ng Bible. Yung sumulat naman ng Bible, habang sinusulat niya yon, ginaguide siya ng Panginoon. Ang tawag doon yung guidance. Para sa gayon walang mali, inspiration. Ngayon naman, tayo naman na bumabasa sa salita ng Panginoon para maintindihan natin ito at mapakinabangan natin, ang tawag doon ay illumination. Ang tawag doon ay spiritual understanding. Yung eureka. Naintindihan ko, grabe. Pero more than maintindihan, yung pag-usapan natin sa pangatlo mamaya. Kaya nga napaka-importante that we should ask for illumination. Open my eyes that I may see. Because illumination is the moment of profound understanding. Spiritual enlightenment or spiritual understanding. First, dalawang katotohanan na dapat nating maunawaan patungkol sa illumination. Number 1, illumination comes only through divine enlightenment. Illumination comes only. Sabi nga po natin only. Kaya yung mga ibang nagpo-profess na Illuminati o kaya sinasabi na sila enlightened, kanino galing yan? O kung hindi kay Lord galing yan, you were not enlightened, you were deceived. Kawawa ka naman. Nakuha po natin yun. Akala lang nila, but they were deceived because illumination comes only through divine enlightenment. So the psalmist confessed dependence on God for understanding.
Why? Because spiritual sight comes only through the Holy Spirit. Ang spiritual sight, ang spiritual understanding, nanggagaling lamang ito sa banal na Espiritu. Why? Because without the Holy Spirit, the Bible remains a closed book. Kung wala ang banal na Espiritu, ang Biblia ay mananatiling closed book para sa atin. Gagawin lang natin siyang babasahin, yung ibang mga libro na binabasa natin, kasi wala yung intervention ng ultimate author. Walang iba kundi yung banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, but people who aren't spiritual, tignan nyo pa, but people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them, and they can't understand it, for only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Sa mga hindi spiritual na tao, hindi nila marireceive yung katotohanan. Dahil ang tunay na ibig sabihin ng truth, paano malalaman kung ano yung truth? Sa tao? Hindi sa tao nang gagaling yung truth. Sa kanila? No. Ang ibig sabihin ng truth, original. Kanino ba nang galing original ito? Kung makikita natin, yes, tinuro ko, tinuro mo, tinuro ng iba, ba't kanino nang galing ito? Kay Lord. So kung hindi galing kay Lord, hindi siya truth. Lahat ng yon na hindi galing kay Lord ay kasinungalingan. Madideceive lamang ang tao kasi hindi galing kay Lord. But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. Tunog foolish lang daw yan. Simba tayo, ano ba yan? Yeah, foolish eh. Lahat ng babanggitin ng mga spiritual na tao, tunog kahangalan sa mga hindi spiritual na tao. Kaya wag kang mapipikon, wag kang maaasar, wag liliit ang sarili mo kapag tumutunog foolish yung sinasabi mo sa kanila. Why? Hindi ka lang nila naiintindihan. Instead na mainis ka, maawa ka na lang. Dahil hindi ikaw yung tunay na bobo. Hindi ikaw yung tunay na walang alam. Binulag lamang sila ng kalaban. Binulag lamang sila ni Satanas. At magpasalamat ka sa Panginoon, huwag magmalaki, pero magpasalamat ka sa Panginoon dahil binuksan ng Panginoon ang ating mga mata para hindi maging tunog kahangalan itong ating mga pinag-uusapan. Sa kanila kahangalan, sa ating kayamanan. Panalangin, anong pray? Kahangalan yon, sa ating kayamanan yon. Kausapan mo yung presidente, tuwan-tuwa ka, nagkukumahog ka nga, yung hari eh. Makausap mo yung King of Kings and Lord of Lords, di ka magpasalamat, matinding kahangalan talaga yun. Yung presidente ng kumpanya, tuwan-tuwa ka na eh, makausap o mabasa mo lang yung libro niya. E binigyan ka ng opportunity para makausap mo si Lord. Hindi ba matinding kayamanan yon? Nakuha po natin kayamanan, hindi kahangalan. Itong mga bagay na ito. Illumination comes only through divine enlightenment. Kaya nga po sinabi sa Ephesians chapter 1 verse 8, the eyes of your understanding being enlightened. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. Naunawaan po natin yun. Kinakailangan na itong spiritual eyes natin ay mabuksan ng ating Panginoon para nang sa gayon hindi maging kahangalan yung mga naririnig natin na importanteng bagay patungkol sa ating Panginoon, patungkol sa kanyang kalooban. But uulitin ko po, ang illumination, kaunawaan, spiritual understanding, nanggagaling lamang ito sa ating Panginoon. Wala nang iba. Second, illumination demands deep engagement. So we have to ask illumination. So kinakailangan, hingin mo ito kay Lord. Saan nanggagaling? Ito originally. Sino may kakayahan na magbigay sa atin ito? Pero pangalawa, nangangailangan ito, nagde-demand ito ng deep engagement. Sabi dito, tignan nyo po, basahin ko po sa King James. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Sa ibang translation, see. Sa iba, behold.
Yan po yung Hebrew word, yung behold or yung see na nabat. Ito pong nabat na ito, it means to gaze intently, to meditate, to see beyond the surface. Kaya pag nagbabasa ng Bible, importante may mga guidelines tayo dyan para hindi tinignan lang, okay, ganun, okay, hindi. Do you want illumination? It demands deep engagement that I may behold, that I may gaze intently, meditate, to see beyond the surface. Alam niyo po yung mga farmers, pag nagtatanim po yan ng seed, hindi lang basta itinatapon yan. Ako po, kahit paano, ay alam ko po magtanim ng palay, alam ko magtanim ng mais, kasi tuwing bakasyon, umuwi kami sa probinsya namin doon sa Ilocos at tradisyonal na pagtatanim, inabutan ko yun. Hanggang dito sa amin sa Don Antonio, may taniman kami diyan. Bata pa lang ako yung kinakain namin, galing sa tinatanim din namin. Kapag ikaw nagtatanim, di mo lang basta-basta binabato yan. Kinukultivate mo yung lupa, hinuhukay mo siya, para mapakinabangan mo siya. Hinahayaan mo mag-sink yung seed dun sa lupa, dun sa kinultivate mong lupa. Ganon din naman po sa atin. We must let the Word of God sink deep into our hearts. Kinakailangan nagsisink deep siya sa puso natin. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. And we have received God's Spirit, not the world's spirit. Tignan niyo po ito ha. Not the world's spirit. So we can know the wonderful things God has freely given us. Dahil nasa atin na ang banal na Espiritu, the moment na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nanampalataya ka sa Kanya at naging anak ka ng Diyos, John 1:12. Nasa atin ang banal na Espiritu. Pero hindi porket nasa atin ang banal na Espiritu, mauunawaan mo agad ito. Why? Kinakailangan pa rin ng humility sa part natin. Nakawa natin siya. Kasi relationship siya eh. May relationship tayo kay Lord. It doesn't mean may relationship kayo, mag-grown up, maayos ang relationship ninyong magnanay at magtatay. It doesn't mean magkaibigan kayo, maayos ng relationship ninyo. Hindi po mga kapatid. Kinakailangan ng humility dito. At kinakailangan ng deep engagement. Kaya nga, dun sa mga sumali po sa atin dito at ongoing po, yung inyong 30 days, daily devotion challenge. Yung sinabi natin doon, it is good, but as for me, it is good to be near God. Dapat maunawaan natin na ang sarap maging malapit sa Diyos. More than sa pagiging malapit sa iba. Kaya nagdidemand siya ng deep engagement. That I may behold, sinabi dito. That I may behold. So this verse reminds us that the Bible is not understood merely by the mind, but by the Spirit of God. Hindi basta-basta hindi iisipin kong maigi, matalino naman ako, kapatid. Without the help of the Holy Spirit, we are still foolish. Without the help of God, without the power of God opening our eyes, our spiritual eyes, hindi natin kaya ito. At kapag tayo ay nanalangin, hindi siya basta-basta. Ang ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng deep engagement, kaya nga nagkakaroon ng pagbubulay-bulay. Magbulay-bulay ka for 2 minutes, for 3 minutes. Kaya mo nga magbulay-bulay sa telenovela ng 1 oras, 2 oras eh. Nakuha po natin, kaya nga natin mag-isip. Sino sa atin dito, overthinker ka? Nagawa mo nga yan for 1 year eh. Pagdating sa Word of God, nakakatamad. Hindi, wag na yan. Blinded. Pagdating sa mundo, excited. Pagdating kay Lord, nakakatamad. Rebuke it, kapatid. Kasi ayaw ni Satanas manalo ka sa kanya. Gusto niya, mas maging maayos tayo sa mundong ito. Gusto niya, mas maging maayos tayo sa kasinungalingan o sa ibang bagay at ma-miss na natin yung kanyang kalooban. But huwag kang papayag, kapatid. Kinakailangan magkaroon tayo ng deep engagement pagdating kay Lord. Open thou mine eyes that I may behold wonderful things out of thy law. Again, the Bible is not just a book to be read, but a treasure to be revealed. Hindi lang siya parang libro na binabasa, kundi ang salita ng Panginoon
ay isang treasure na kinakailangan i-reveal ng Panginoon sa atin. Paano? Ask for illumination. Nanggagaling ito kay Lord, so sa Kanya tayo humingi. Pangalawa, nagdidemand ito ng deep engagement. Pagbulay-bulayan, manalangin, tapos pagbulay-bulayan, pwede naman kung, halimbawa, ikaw ay nananalangin, pinagbulay-bulayan mo, kung ano yung insight na tinanggap mo, sulat mo lang, tandaan mo lang. Ngayong araw na ito, maniwala ka, gagamitin mo yan sa trabaho mo mamaya. Gagamitin mo yung mga naririnig mo ngayon, gagamitin mo yan for this whole week. Tapos pagbubulay-bulayan mo pa rin siya, kahit nasa sasakyan ka, nasa bahay ka, at importante, habang nabubuhay ka, ang guide natin, salita ng Panginoon, every time na nag-i-engage ka sa katrabaho mo, every time na nagko-close ka ng deal, nakukuha niyo po ako mga kapatid, ginaguided tayo ng Word of God. So, sinabi ng Word of God, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. Napansin mo, control ka na ng Word of God. Influence ka na ng Word of God. Yan ang tawag na wordly. Makasalita ng Diyos na Kristiyano, nanggagaling yung kilos niya, nanggagaling yung kanyang iniisip sa salita ng Diyos at hindi kasi nungalingan ng dyablo. Kaya every time na ikaw ay dinidiscourage ng mundo, alam mo na, discouragement ng demonyo yun. Why? Guided ka ng Word eh. Hindi ka basta-basta kayang palugmukin ng demonyo kasi ng mundo. Kasi alam mo, hindi yun yung sinasabi ng Panginoon. Why? Nagkaroon ka ng deep engagement sa kanyang salita. So therefore, before you open your Bible each day, pray, Lord, open my eyes that I may see wonderful things in your teachings, in your law. So how to become spiritually enlightened? Ask for illumination. Sabi nga po ulit natin, ask. Una, admit natin na tayo ay limitado. Pangalawa, ask for illumination. It comes only through divine enlightenment. Kay Lord lang nanggagaling ito, kaya sa Kanya tayo humingi. Kasi lahat ng tatanggapin natin na hindi sa Kanya, kaaway ang magbibigay. And it demands deep enlightenment. Last but not the least, ito maganda dito. Bakit yung iba? Okay naman, nagbabasa naman, nakikinig naman, kasi hindi lang yung dalawa. If you want to become a real Christian Illuminati, spiritually enlightened, number 3, open my eyes that I may see wondrous things from your law. Number 3, anticipate life-changing lessons. Anticipate life-changing lessons. Kasi hindi lang ito ipapaunawa ng Panginoon sa atin nang wala lang. Gusto ni Lord, magkaroon tayo ng kapakinabangan sa ating babasahin. Gusto ng Panginoon, may mangyari sa buhay natin dun sa inireveal niya. Aanhin natin, sayang lahat ng tuition fees na pinagbayaran natin sa eskwelahan, sayang lahat ng ginastos natin sa training, kung dun hanggang dun lang sa training room natin ito, matututuhan, at paglabas natin, hindi natin i-apply, sayang ang lahat. Ganon din naman kay Lord. Ayaw niyang nasasayang yung enlightenment na ibinigay niya sa atin. Gusto niya makumpleto ito. That's why we have to anticipate life-changing lessons. Kaya sinabi dito, that I may see wondrous things. Saan? From your law. Ito maganda. Law yung binanggit dito. Sa ibang translation, teaching. Bakit kaya? Kasi po yung law dito na word, ang ginamit dito sa Hebrew ay Torah. Hindi lang po siya simpleng rules, but the entire instruction. Kaya minsan, hindi wala ng law ngayon, hindi mo naiintindihan, wala ng law. Minsan yung sinasabi mong law na wala na, hindi tinanggal ni Lord yung Old Testament. Heaven and earth will pass away. Ang problema sa mga Kristiyano ngayon, binura mo pati Old Testament eh. Sinabi nga ni Tuldok, wag mong tatanggalin, ikaw na, bura ka ng bura. Yung mga sa New Testament, pinag-aralan nila sa Old Testament. All Scripture is God-breathed. Ibig sabihin, inspired raw lahat ng Scripture. Ano ba yung Scripture na yon? Number 1, yung Old Testament yon. Kasi wala pa, hindi pa nakagather yung New Testament at that time. Ano yung sinasabing law na yon na tinanggal? Actually, hindi naman siya tinanggal. Finulfill ni Jesus Christ, wag burahin. Kasi mag-stand yan forever. Nakuha po natin siya. Kaya pag nababasa din natin ng law, ibig sabihin yung law, yung first book ng Bible, ibig sabihin kabuuan ng Bible. Nagwo-wordplay kasi pagdating dito sa Psalm 119, regulation, instruction, word, law, guidelines. Ibig sabihin doon, word of God yon. Kasi Psalm siya.
poetic siya eh. Napaka-creative dapat nung sumusulat. Para nang sa gayon, hindi tayo maburyong habang binabasa natin. Kinakailan creative siya. Kaya nung sinabi dito, from your law, pero strategic yung pagkalagay ng author dito na Torah ang ilagay niya, yung law. Kasi nga, tignan niyo po ang ibig sabihin niyan, yun yung whole instruction ni Lord. Now, may binanggit pa siya dito, yung wondrous. Yung word na wondrous. Ayan yung Hebrew word na pala. Yung palang ito, ano itong ibig sabihin niya dito na that I may see wondrous pala. Wondrous. Ibig sabihin nun, pala, things in your Torah, in your law. Ano ibig sabihin nito? Pag pala, ibig sabihin yan, great, difficult, wondrous, hard, hidden, too high. Hidden, too high. Kaya pala kanina, sinabi natin, kinakailangan ng deep engagement. Kasi kayamanan siya. Hindi siya basta-basta makukuha ka, titiktok. Kapapanood ng kung ano-ano. Hidden, things too high, marvelous miracles. So we have to anticipate life-changing lessons. First, God's Word is our treasure. Ang salita ng Panginoon, ito yung kayamanan natin, that I may see wonderful things. Kaya nga yung wondrous things dito, yung wonderful things, ito po yung katotohanan, pangako ng Panginoon, mysteries of the Word of God. So dapat pala ang salita ng Panginoon, tinuturing natin na kayamanan. Sabi nga po natin, treasure. Kayamanan dapat siya. Kaya napansin nyo, pinaghahandaan natin yung pag-attend sa church. Kasi para sa iyo, hindi siya basta-basta marireceive natin na word. Bakit tayo kumakanta? Bakit kinakailangan ng congregational singing? Para na ipiprepare yung puso natin. That's why kinakailangan po, mga kapatid, naabutan natin yung mula umpisa, yung pananambahan natin. Umaawit tayo kasi ipiniprepare niyan yung puso natin. Para maging magandang sisidlan ng word, para mapakinggan natin yung salita ng Panginoon. Why? Treasure tong pinag-uusapan natin. Who among you nakakita ka na ng treasure? Ay mga kapatid, mamamangha ka. Akala ko dati sa pelikula lang yun. Pag nakakita ka pala ng totoong treasure, yung pinakamalaking pwedeng idilat ng mata mo, ididilat mo yan, maniwala ka. Yung mga pinakamatitinding ginto, yung mga brilyantes, ay maniwala ka kapatid, mamamangha ka talaga. Dapat daw ang mananampalataya, tinuturing natin yung salita ng Panginoon na treasure. That I may see wonderful things. That I may see wonderful things sa iyong salita. That's why dito po sa Psalm 119, sinabi pa lang sa verse 72, that the word of God is better than thousands of gold and silver pieces. The word of God is better than gold and silver pieces. Doon pa lang sa verse 72. So dapat pala, pamira, kung namangha ka na dyan sa gintong suot mo ngayon, sino sa atin mahilig ka sa alahas? Tignan mo yung katabi mo, yan, yung mga naninilaw-nilaw. Yung iba may white gold eh, no? Minsan puti, minsan nangingitim-ngitim. Alam niyo po yun mga kapatid, sino dito mahilig ka sa ganyan? Di ba? Minsan namamangha ka na. Minsan ang sarap sa paningin. Sabi ng Bible, the word of God is better than thousands of gold and silver. Pag wala kang word of God, yung mga bagay na meron ka, mawala din yan. Hindi mo mamamanage ng maayos. Maglalaho ang lahat ng bagay. Nakuha po natin yon. Wala namang problema sa pera, neutral ang pera eh. Parang song. Wala namang problema sa music eh. Nagkakatalo tayo sa lyrics. Kaya sa mundong ito, okay lang naman kumanta ng mga secular na kanta. Nakuha natin. Kaya lang, nagkakatalo yun sa lyrics. Yung lyrics ba na yan, sang-ayon sa salita ng Panginoon o hindi? Ganon din sa pera. Ganon din naman sa worldly riches. Kaya lang, kahit na may pera ka, may kayamanan ka, wala yung guidance ng Panginoon, ubos lang yan. Or pwedeng hindi maubos, magamit natin yan. Sa kasira din ng buhay natin at ng ibang tao. Kaya nga, anything na wala si Lord, maglalaho at malulusaw. Even ang mundong ito, lulusawin to ng Panginoon. At papalitan niya ito ng new heavens and new earth barang araw. Kaya huwag kang kakapit sa mga bagay na nalulusaw. Kapitan mo si Lord, yung buhay mo hindi malulusaw, maniwala ka kapatid. Nakuha po natin, kapitan mo ang Panginoon, kapag ang mundong ito lamang yung kinapitan natin, mawawala ang lahat, sabi ng Biblia.
Pero kapag yung salita ng Panginoon, ginawa mong treasure, malusaw na lahat ng ginto, pilak, diamante sa mundong ito. Yung salita ng Panginoon na pinanghahawakan mo, hindi malulusaw yan because it will stand forever, sabi ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. God's word is our treasure. Better than thousands of gold and silver. Hebrews chapter 4 verse 12, God's word is alive and working. Biruin mo yun. Yung binabasa mo pala na salita ng Panginoon, yung pinakikinggan mo, buhay pala siya. Tignan niyo po mga kapatid yung text natin. God's word is alive and working. Napansin mo yon? Minsan nga, hindi naman tayo magkaharap talaga, pero parang magkausap tayo. Parang kinakausap ka ng Panginoon. Grabe, kumikilos yung word. Ang dami dito, no first time kong umattend, di ba? Sana one-on-one na lang ako na itong salitang-salita na to. Sana tayong dalawa na lang nag-usap. Kapatid, sa totoo, channel lang naman ako ni Lord eh. Kasi yung word ni Lord, alive and active. God's word, verse 12, is alive and working. It is sharper than the sharpest sword and cuts all the way into us. It cuts deep in the place where the soul and spirit are joined. O, biruin mo. May separation pala ang soul at spirit. Ang spirit, hindi soul. Ang soul ay hindi spirit. Pwedeng patay ka spiritually, pero may soul ka. Ibig sabihin, may will, may mind, may emotion, may pakiramdam. Ang tao, pero spiritually dead. Kaya kinakailangan, tanggapin natin si Lord para maging spiritually alive tayo. Yan yung Zoe na pinag-aralan natin noong nakaraan. Kailangan may spiritual life ka, spiritually alive. God's word is living and active. It cuts deep to the place where the soul and spirit are joined. God's word cuts to the center of our joints and our bones. It judges the thoughts and feelings in our hearts. Ang kagandahan sa word, ina-affirm niya yung magandang ginawa natin, yung tamang ginawa natin. Pero pag tayo ay nagkakamali, may conviction din si Lord. Anak, nagkamali ka ng sinabi mo mali yung reaction mong yan. Ito yung sinabi sa salita ko. Naku, ano po natin mga kapatid? Nababago tayo araw-araw. Hindi tayo nananangan sa sarili nating unawa. Hindi tayo nananatili dito sa emosyon na ito o sa ating kinalalagyan. Kasi active ang word ni Lord, nagja-judge siya ng thoughts and feelings ng puso natin. That's why we have to approach the Bible with expectation, with appreciation and adoration. Kasi nga, alive. Treasure ang salita ng Panginoon, kayamanan ito. Second, God's word transforms. Ang salita ng Panginoon nagbabago. That's why we have to anticipate life-changing lesson. Ano ngayon kung nabasa natin ito, hindi naman nabago buhay natin. Kaya nga sinabi dito, open my eyes that I may see wonderful things. Ito na. In your law. Again, although pwedeng gamitin ng author dito yung ibang terms like word, di ba sinabi ko po kanina, guidelines, instruction, word of God, tulad ng paggamit niya sa ilang mga verses sa Psalm 119. Kaya lang ang ginamit dito ng author ay yung Hebrew word na Torah. Ang ibig sabihin ng Torah, ito yung precept or statue. Itong statue na ito, ang ibig sabihin ng precept na ito yung rule or principle intended to regulate behavior and thought. It's essentially guiding instructions. Paano? Para saan? For us. Para malaman natin how to live and how to act. Kaya ginamit dito, di ba yung Torah? Ibig sabihin yan, ito yung rule, ito yung precept. Pag ginamit yung Torah, ibig sabihin, ito yung mga guidelines, paano ka mamumuhay. Paano ka mamumuhay sa bayan na ito. For example, ito yung constitution ng bansa. Paano ako mabubuhay sa bansang ito? Paano ako mabubuhay sa lugar na ito? Ganon din naman ang mananampalataya. Ganon din ang tao. Kung meron tayong law of the land, meron din naman tayong divine law na tinatawag, na kung saan yun yung eternal. Ang maganda dito, kaya sinabi dito, kung paano tayo mabubuhay, therefore listen to this very carefully. The goal is not mere information, but transformation. Sabi nga po natin, transformation. Ang goal pala natin, every time na nakikinig tayo ng Word of God, para magkaroon tayo ng spiritual illumination at maging Christian, mag-illuminati tayo. Ang goal, hindi ko na siya mapakinggan. Ang goal nito, i-guide ako nito sa desisyon na gagawin ko mamaya.
I-guide ako nito sa emosyon na i-burst ko sa susunod. I-guide nito ako sa susunod na steps ko dito sa business na gagawin ko. Kung paano ako makikipag-usap, kung paano ako mag-iisip. Kasi ang goal ng Biblia is not mere information, but transformation. Pagbabago. Kaya ang salita ng Panginoon ibinigay, hindi para basahin lang, kundi ilakad. Walk. Gagawin natin sa araw-araw. That's why the Word of God is a light unto our feet and a light for our path. Dapat kasama natin lagi ang Word of God. The next time na mag-close ka ng deal, kailangan guided ka ng Word. Sa susunod na liligawan mo, dapat guided ka ng salita ng Panginoon. Huwag na uuna ang emosyon, dapat una ang devotion. Para mag-guide ka, para hindi ka i-guide ng kalaban. Dapat ang guide mo Word. Sa susunod na negosyo, sa susunod na maikipagtalastasan ka, maikipag-away ka, make it sure guided ka ng Word of God para hindi ka nadadala ng emosyon. Mahirap madala ng emosyon. Maganda, madala tayo ng devotion, madala tayo ng Word of God. Mapapansin natin, magpapasalamat tayo. Buti na lang, Lord, ginaid mo ako. Buti na lang, Lord, di mo ako pinabayaan. Ibig sabihin, pambihira, legit na Illuminati ka na. Why? May illumination na ng Holy Spirit. Nilalakad mo na yung word na natutunan mo eh. Nakaupo natin siya, isinasalita mo na yung word na natutunan mo. Ginagawa mo na siya sa buhay, inilalagay mo na sa pamilya mo yung word na natutunan mo. Inilalagay mo na sa mga business transactions mo yung word na natutunan mo. Guided ka na, controlled ka na ng salita ng Panginoon. Sino pa tatalo sa'yo ngayon? Sino pa magwawasak sa atin? Kapag kasama mo na ang Panginoon. So, how to become spiritually enlightened? Number 1. Or number 3, anticipate life-changing lessons. Huwag mo lang ihintayin, huwag mo lang hahayaan, kapatid, na walang mangyari sa buhay mo. God's Word is our treasure. Starting today, ariin mong kayamanan. Ituring mong kayamanan ang salita ng Panginoon. Ito ay pinaghahandaan para nang sa gayon hindi lang mabasa, kundi maging guide natin sa buhay. Araw-araw. Hindi mo pagsisisihan na ginawa mong mapa ng buhay mo ang salita ng Panginoon. Hindi mo ito pagsisisihan. In fact, pasasalamatan mo si Lord dahil sinunod mo siya. Patutunayan ng Panginoon at the end of the day na hindi ka nagkamali na sinunod mo sa kanyang salita. Why? Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. The word of God is flawless, sabi ng Bible. Ito yung guide natin, wala nang iba. At sinabi ng Panginoon, umpisa pa lang, kapag ikaw ay may word of God, ibig sabihin, si God ay nasa iyo na. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. Iba ang guided ng Diyos. Amen po ba? Iba ang kasama ng Diyos. Ang makasama mo, kapatid, Diyos-Diyosan, may power na nga mga kademonyohan eh. Pero wala kang dapat ikatakot kapag yung Diyos na, yung tunay na Diyos na ang kasama mo. Kaya iba ang ginaguide ng Word of God. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. If you may, if you can stand. How to become spiritually enlightened. Marami pong mga tao ngayon, mga religions, mga kulto, pinipilit nila maging enlightened. Again, ang truth galing sa original. Ang original galing sa Diyos. That's why number 1, you have to admit your limitations. Pakumbaba lagi kay Lord. I-recognize yung spiritual blindness and human limitations. Pangalawa, ask for illumination. Saan nanggagaling? It comes through divine enlightenment. Maliban si Lord ang magbukas ng mata natin, kung sino-sinong albularyo lang ang magbubukas niyan, demonyo lang ang sasapi sa atin. Let me warn you. Kaenso, buksan mo naman yung third eye ko. O sige, pabukas mo sa kanya para pumasok kung sino-sino. Liban si Lord ang mag-open, lahat ng papasok ay hindi sa kanya. Open my eyes that I may see wonderful things in your teachings. Ask for illumination. It comes only through divine enlightenment. And
engagement. Bombard ka ng anxiety, mga negative things. Kasi, important deep engagement Saan ka ba bumababad? Doon sa huling negative words, seed. Alam mo ba, lahat ng sinasabi sa'yo, tinatanim sa'yo. Nung minaliit ka ng kung sino-sino, yun yung huling words na tinanim sa'yo, na baka ginamit ng demonyo ng kaaway. Tapos paikot-ikot, wala daw akong silbi, wala akong kwenta. Na tao, ganito daw yung pamilya namin, eto lang ako, words. Kaya lang hindi seed ng word. Napansin mo, napaka-powerful ng word. When was the last time minura ka? When was the last time minaliit ka? When was the last time may narinig ka na paulit-ulit dyan sa isip mo, mamaya nakokontrol ka? Powerful, di ba? Ask God for illumination. Palitan ni Lord. It comes through divine enlightenment and deep engagement. Hindi pwedeng ito yung binababaran ko. Dito ka ngayon bumabad. Palitan mo, kapatid. Yung binababaran mo. Maniniwala ka. Nakontrol ka nga nung huling inisip mo nung huling sinabi sa'yo hayaan mo naman ito mag-guide sa'yo ngayon. Yung salita ng Panginoon. And then anticipate life-changing lessons. May na-apply mo na siya. Sinasama mo na sa buhay mo. Kayamanan mo na yung word. Kung di ka makaalis ng walang libro, na walang relo, ng walang mga abubot, wala ba yung problema dyan Kasi pinaghirapan mo naman di ba? Ang ganda sa katawan, o yung damit, treasure mo yan Pinakamatinding yaman mo, word, ang ating Panginoon. Sama mo rin. Di mo kinalimutan yung treasure mo na cellphone Di mo kinalimutan yan. Kasi mas kailangan mo to. Isama mo siya sa buhay mo. Bulay-bulayan mo. Sama mo siya sa conversation mo. Sa mga decisions mo, yung guidelines nitong word. Kasi yun na yung life-changing lesson sa atin God's word is our treasure and God's word transforms. Now, let me challenge you. Let me ask you this. Will you begin every Bible reading with this prayer? Ano yon? Open my eyes that I may see wonderful things in your word, in your teachings, in your law. Open my eyes, Lord. Nakita mo, kapatid, si Lord na nagbubukas. Bakit? Ito maganda, before I end. Bakit sinabi niya ditong open my eyes? Di ba nakakakita naman siya? Ulitin ko, pwedeng nakakakita ka spiritually pero bulag ka sa katotohanan. Pwedeng nakakakita ako spiritually pero bulag na bulag ako sa katotohanan. Hindi ko maintindihan o hindi ko iniintindi yung totoo. Why? Clouded, blinded ng world, ng emotion, ng kung ano man bagay. Aatake na kayo yung kalaban. Kaya nga, open my eyes so that I may see wonderful things in your teachings. Why? Without God opening your eyes, puro pangit at kasinungalingan na makikita natin. Ulitin ko. Kapag hindi nabuksan ang mata natin sa katotohanan, salita ng Panginoon at kalooban ng Panginoon, nangyari na ba yan? Wala ka nang makitang maganda sa paligid mo. Wala ka nang makitang tama sa paligid mo. Ang totoo, maraming mali at maraming kapangitan sa buhay natin, sa paligid natin. Pero half truth lang yan. Kasi kung may darkness, may light. Problema, di ko na siya makita. Ang nakikita ko dati, kasamaan ng tatay ko. Ang nakikita ko dati, kahirapan ng buhay namin. Ang nakikita ko dati, yung mga lasinggerong nasa paligid ko, yung mga adik na nasa paligid ko. Ang nakikita ko dati, yung galit ng mga tao, ay yung galit na meron ako. Bakit ganun na buhay ko? Mamaya, doon na ako nakababad. Kontrolado na ako ng mundo, kontrolado ako ng emosyon, kontrolado ako ng galit, kontrolado ako ng kasinungalingan. Walang nagmamahal sa akin, walang may pakialam sa akin. Ganito kasi ako, puro ako na lang. Wala kasi akong kwenta, bulag. Di ko nakita may mga tao pala na mahal ako. Di ko nakita may mga tao palang concern sa akin.
At lalong hindi ko nakita na may Diyos pala na naghihintay lang. Ibalik ko yung buhay ko sa Kanya. Open my eyes, Lord. Dalangin ko, buksan nawa ng Panginoon ang ating mga mata ngayong araw na ito. Para nang sa gayon, di puro pangit na nakikita natin sa mundo o sa paligid natin. That's why may isang awitin. 1700s pa lang ito. Isang tao na kung saan binulag din ng mundo. Isang tao na kung saan binulag ng mundo sa kasinungalingan, sa kahangalan, sa kasamaan. At siya po ay nasa dagat at that time bilang sailor. At doon niya nakainkwentro ang Panginoon. At pagtapos noon, nakainkwentro niya ang Panginoon, sinulat niya yung awiting ito. Sinabi doon sa kantang yon, babanggitin ko lang po. Sinabi doon, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Inamin niya na bulag siya. Kahit nakakakita siya. Was blind, but now I see. Dalangin ko, yung panalangin ng mga taong ito, ay maging panalangin din natin. Open my eyes, Lord. Sa gayon, may maganda pa ako makita sa paligid ko, sa buhay ko, higit sa lahat, sa iyo, Panginoon. Among you here right now, ito yung dalangin mo, Lord. Buhin mo po yung pananaw ko sa buhay. Gusto ko pa po, gusto ko pa po, Panginoon, makakita ng yaman mo, Panginoon. Gusto ko pong makita, Lord, yung kilos mo sa buhay ko. Yung wondrous dito, kapatid. Miracle din, ibig sabihin nito. Lord, I still want to see miracles, Lord, from you. Galing sa yung miracle, Panginoon. Galing sa yung kilos, Panginoon. Are you still anticipating that? Ask God right now. Ask God. I want you to close your eyes. Sa lahat po sa atin ngayon na nag-penetrate sa iyo yung word ni Lord. Ikaw sa kasi, Lord, ngayong araw na ito. Let the Spirit of God move in this place right now. Spirit of the Lord, envelop this place. Encounter these people who are seeking you today. Kung ikaw ito, kapatid, ngayong oras na ito, you want to give your life to the Lord. At sinasabi mo, Lord, matagal na akong kinain, Lord. Naibabad ako, Panginoon, sa negativity, sa toxicity. Kinakain ako, Panginoon, ng guilt ngayong araw na ito. Kinain ako ng mundo, Lord. Minsan okay naman, pero wala ka, Lord, sa buhay ko. Will you give your life to the Lord today? I believe that the Lord is opening your eyes right now. If you want to give your life to the Lord, bibilang ako ng 3, kapatid. Tataas mo yung kamay mo na mabilis. As a sign na sinasabi mo, Lord, open my eyes. Makita kita, Panginoon, bilang Savior ko, Panginoon. You can save me. You can restore me, God. You can heal me. You can cleanse me, Lord. Because you are the same yesterday, today, and forever. Meron ngayong oras na ito, kapatid, na uunawaan mo to. Binubuksan ni Lord ang iyong mga mata para maunawaan mo ang kanyang salita. Now, kung ikaw itong taong ito na sinasabi mo, I believe, Lord, that you can save me today, that you can cleanse me, that you can rescue me, that you can transform my life, Lord. If you're this person, lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high, mananalangin tayo ngayon. Sundan mo itong panalangin ito, mananalangin kami. Kapatid, sundan mo itong panalangin na ito for the benefit ng mga tao na kung saan gustong tumanggap kay Lord. Ngayong araw na ito, sundan mo itong prayer na ito, but make it your personal prayer. Because I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life.
Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan, the Lord is with you. Open my eyes, Lord, today. Ngayong oras na ito, in the name of Jesus, I come against the work of enemy in your life. Prepare yourself. Dahil ngayong araw nito, kapatid, makakakita ka ng mga wondrous things from the Lord. Miracles, mysteries that comes from God, that will change your life, that will affect the life of people around you. Father, in the name of Jesus, I cancel every seed, demonic seed na itinanim sa kanya mula nung bata pa siya hanggang ngayon. Lahat ng bagay na nagre-regulate sa kanya, na nagko-control sa kanya, na hindi niya namalayan, na itanim sa kanya, na banggit sa kanya, na sabi sa kanya, sinumpa siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Panginoon, I pray that you cancel these demonic seeds in the name of Jesus. I rebuke it. Get out from this heart. Lumabas ka sa isipan na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. I speak, God, for freedom right now. Freedom from anxiety. Freedom from depression. Freedom from deception. Freedom from immorality. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I speak, God, for your truth, oh God, na ilagay mo po sa kanyang puso at isipan. Right now, kapatid, i-prepare mo yung sarili mo. You will see wonderful things from God today. Lord, I pray for miracle right now. Makita niya at maramdaman niya sa kanyang buhay. Lord, miracle of healing. In the name of Jesus. Miracle of financial breakthrough. In the name of Jesus. Miracle of a transformed heart, transformed mind, transformed life. In the name of Jesus. I pray, God, for your shalom, peace and prosperity, Lord. In the name of Jesus. Ngayon, kapatid, ikaw sa kasi Lord lang. Ask God, open my eyes, Lord, that I may see wonderful things in your word. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Ask God. Pakumbaba ka kay Lord. Kausapin mo si Lord. Libre lang yan, kapatid. Makipag-usap kay Lord. Huwag ka nang mahiya. Baka matagal ka na nagsisimba, di ka nagpipray. Be spiritual starting today. Huwag mo yung kahiyayan. Magpipray ka, kakanta ka, awit ka kay Lord, magtataas ka ng kamay kay Lord. Bigay mo na yung buhay mo, yung sarili mo kay Lord. Foolishness sa mundo yan. Okay lang. At least nakita nila, iba ka na. Nagbabago ng buhay si Lord. Nag-aayos si Lord ng puso. Hayaan mo na yung dating ikaw. Let the Spirit of God guide you right now in the name of Jesus. Let the love of Christ dwell in you in the name of Jesus. Lahat ng hatred na itinanim sa'yo, mapalitan ng pagmamahal ni Kristo sa pangalan ni Jesus. Every restless heart, restless spirit, find peace in the name of Jesus. Kapayapaan ng Panginoon ang kumilos sa lugar na ito ngayong oras na ito. Bigyan ka ni Lord ng kapayapaan. Lord, encounter your people today in the name of Jesus. Open their eyes, Lord. Tignan mo ang kabutihan ni Lord. Kung paano siya naging mabuti sa'yo. Tignan mo yung kamay ng Panginoon na kumikilos sa buhay mo ngayon. Damihin mo ang pagmamahal ni Jesus sa buhay mo. Binigyan ka pa niya ng pagkakataon. Tignan mo yung mga taong ginagamit ng Panginoon para sa'yo. Let God open your eyes right now.
Nang sa gayon, hindi ka mabombard ng kasinungalingan ng kapangitan ng mundong ito. Oh, Jesus. We want to see your glory, Lord. Let your Shekinah glory fall. Oh, Lord. Come on for the last time. Oh, Lord. Oh, Jesus. The Spirit of the Lord is opening someone's eyes right now. Sa pangalan ni Jesus, sinasara ko ngayon lahat ng binuksan ng demonyo ng kaaway sa buhay ng taong ito. In the name of Jesus. Lahat ng mga bagay na ginamit ng kaaway sa kanya ay winawaksi ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. And Lord, starting today, open our eyes. Makita namin yung magandang kilos mo. Sa kabila, Lord, na hindi magandang kilos ng mundong ito. Makita pa rin namin yung beauty mo, Panginoon, kaysa sa madness, kaysa sa kapangitan na nangyayari sa mundong ito, Lord, maganda ka pa rin at mabuti ka pa rin, Panginoon. Makita pa rin namin yung pag-asa, Panginoon, yung peace, yung prosperity na nagmumula sa iyo. Kahit walang pag-asa sa mundo sa iyo, lagi mayroon, Panginoon. May we always see amazing things, Lord, from you, O God. Salamat po, Panginoon. Can we just lift up our hands right now? Taas natin ang ating mga kamay ngayong oras na ito. Lord, as our hands lifted high, we receive your glory today. We receive healing. We receive freedom, Lord, from you in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Winawaksi namin lahat ng seeds of darkness, demonic seeds na itinanim sa amin, Panginoon, ng kalaban. Salamat, tinatanggap namin ang kalayaan ngayong oras na ito. Tinatanggap namin ang kapayapaan. Tinatanggap namin, Panginoon, ang kasaganaan sa pangalan ng Panginoong Yesus. In the name of Jesus, open our eyes so that we can see all the wonderful things in your words, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagbubukas ng aming mga mata, ng aming spiritual understanding. Magpapatuloy kaming lalakad sa iyo, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Lahat ng pinagpala ng Panginoon, malakas na palakpak para sa Kanya. Come on. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Sige po, once again, sa mga pinagpala, binago at in-enlighten ng ating Panginoon, pwede po ba palakpakan ulit natin ang ating Panginoon? Amen. Praise God. So right now, tayo naman po ay dadako sa ating giving, sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering. At naniniwala ako, mga kapatid, na tayo po ay tinuruan ng Diyos sa umagang ito. Natutunan natin, nakita natin how can we become spiritually enlightened. At nakita ko, mga kapatid, napaka-importante po yung binanggit na 3 points po dito ni Bishop. But isa sa mga bagay na nakita ko at natuwa po ako, mga kapatid, yung first point po dito. Yung binanggit niya dito na admit your limitations. Mga kapatid, isa sa mga naunawaan ko, yung inamin ng salmista na ito, yung limitations, yung mga limitations niya sa mga nakikita niya. And it's like, mga kapatid, katulad po sa ating pagbibigay. Sa mga tithes and offering po natin, minsan binubulag tayo ng kaaway. Minsan, alam niyo po, mga kapatid, bakit ko pa gagawin? Minsan, hindi mo na siya nagagawa kasi hindi mo naman nakikita yung power ng giving. Minsan, hindi mo na siya nagagawa kasi hindi mo naman nakikita yung worth ng pagsunod mo sa ating Panginoon. Minsan, hindi na natin nakikita yung value ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Minsan, napapatanong ka, bakit kailangan ko pa gawin ito? Bakit kailangan ko pa magbigay?
kulang na nga ako sa pambayad ko sa mga bills ko, minsan kulang pa nga. Kailangan ko mag-ipon, pero bakit kailangan ko pang magbigay? So napansin po natin mga kapatid, minsan dahil sa mga spiritual blindness na ito mga kapatid, dahil sa limited lang yung alam natin, minsan dahil lang din mga kapatid sa limited yung kita rin natin mga kapatid, tila baga para bang nagtatanong ka na, may mangyayari ba kapag ginawa ko ito? May mangyayari ba kapag sinunod ko ito? Pagpapalain ba talaga ako ng Panginoon? Kapag ba sumunod ako, nagbigay ako ng 10% ko kay Lord, sumunod ako sa Kanya, may mangyayari ba talaga sa buhay ko? That's why sinasabi po ng Malakay chapter 3 verse 10, malinaw po na sinasabi niya dito sa Tagalog version, sinabi niya, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukan ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ibubuhos ko ang isang pagpapala na walang magiging sapat na silid na kalalagyan. Mga kapatid, church, kaya po minsan hindi po natin nararanasan yung pagpapala ng ating Panginoon kasi hindi po natin ginagawa or minsan hindi na natin nagagawa. Pero sabi ng Panginoon, subukan mo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, subukan mo? Subukan mo kapatid. Subukan mo ibigay yung 10% para sa Diyos. Subukan mo yung ibigay yung nararapat para sa Diyos. Sabi niya, kung hindi ko pagbuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa iyo ang pagpapala. Church, binibigyan tayo ng pagkakataon at binigyan tayo ng malinaw na dahilan ng Diyos upang magbigay at sumunod sa Kanya. Binigyan na tayo ng principle ng ating Panginoon upang pagpalain ka, gagawin na lang natin. Church, tama, may limitations tayo. May mga pangangailangan tayo. Tama, may mga bayarin tayo. Pero mga kapatid, itong giving na ito, itong 10% na ibibigay natin sa Panginoon, ay sign ng pagsunod at pagtitiwala natin. Sino dito gusto mong pagpalain ka ni Lord? Gumawa ka ng paraan para gawin niya yun. Ano sabi ng Panginoon? Ibigay mo yung whole tithes. Ibigay mo daw yung buong ikapo mo. Ibigay mo daw yung yung whole tithes, mga kapatid. Not half, not 1/4, not 3/4, sabi niya buo. Buo mong ibigay, kapatid. At naniniwala ko, dito na ibubuhos ni Lord yung pagpapala para sa iyo. So sa hapong ito, sa umagang ito mga kapatid, i-ready po natin yung ating mga ibibigay sa ating Panginoon at naniniwala ko, meron dito pagpapalain ka ng ating Panginoon, pagpapalain ka ni Lord sa business mo, pagpapalain ka ni Lord sa ministry na meron ka, pagpapalain ni Lord yung pamilya mo. At sa oras na to, pwede po ba tayo lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin sa oras po na ito. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Lord, right now, as we give to you, dinadalangin ko, makita mo ang aming mga puso na magtatapat sa iyo. Makita mo, Lord, na kung saan masayang magbibigay sa iyo ang mga anak mong ito. Panginoon, Lord, sa mga magtatapat sa iyo, Panginoon, sa mga lingkod mo, may you bless 100-folds and 1,000-folds, Panginoon, God, ang mga taong ito. Bumukas ang durungawan ng pagpapala sa kanyang tahanan, sa kanyang business, sa kanyang ministry, Panginoon. Even, Panginoon, God, sa kanyang kalalagayan, bigyan mo po siya ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, God. Mga bills ay kanyang mababayaran. Lord, yung mga utang ay kanyang mapagtatagumpayan, Panginoon. Lord, sa kanyang pagtatanim, marami itong magiging bunga, Panginoon, God. Lord, yung pambayad ng mga tuition fee ng kanyang anak. Lord, yung lupa, bahay at sasakyan kanyang mababayaran, Panginoon. Lord, sa mga businessman at businesswoman, Panginoon God, i-expand mo ang kanyang business. Lord, maraming clients, Panginoon God, ang kanyang makuklose ngayong week na ito. More sales, Panginoon God, and more projects, Panginoon, this month. Panginoon, sa Lord, even, Panginoon God, sa mga nag-aaral din po, sila'y pagtatapusin mo with high honors and flying colors, Panginoon God. At mag-e-excel sila sa kanilang pag-aaral, Panginoon. At sa mga magulang po rito, Panginoon God, dalangin ko, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Lord, to sustain and to support their family. I pray, God, for provision na kung saan mag-fulfill ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon God. Pinapanalangin ko po ang mga kamay ng mga magtatapat sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang bahala sa mga magulang na ito, sa mga tatay na ito, sa mga anak mong ito, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon God. Muli, Lord, kayo na pong bahala sa mga taong ito, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen
and amen. Sige po, let's give with a cheerful heart. Amen. Sa lahat po ng cheerful na nagbigay po sa Panginoon, pwede ba tayo pong pumalakpak once again na ating dinideclare, Lord, hindi kita pinagdadamutan ngayong araw na ito. Amen po. Naniniwala ako dahil hindi mo pinagdamutan ng Panginoon, mas lalong hindi kanya pagdadamutan. Never namang nagdamot ang Panginoon sa amin. Amen po. Sa atin po. Amen po ba? Naniniwala ako na ang Panginoon sa atin ay laging generous. At ang mga ine-expect natin, lagi niya pong hinihigitan. Sino po dito pumasok ka ng lugar na ito, pero more than pa sa in-expect mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon ngayon. 'Di ba? More than pa sa hinihiling mo yung kayang ibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya patuloy po tayo sa Panginoon, patuloy kang kumapit sa Panginoon, patuloy kang maniwala sa Panginoon, patuloy nating kilalanin po ang Panginoon. Ngayon po, I just want to take this opportunity. Pwede po bang magtaas or baka meron po kayong mga kakilala na mga fresh graduates? Meron po bang mga college fresh graduates po na nandito ngayon? Meron ba? Pwede bang magtaas ng kamay? Baka meron dyan. Anyway, kung meron po kayong kakilala kasama sa bahay, this Wednesday po, ang ating Cutting Edge Young Professional Ministry ay ini-invite po lahat ng college fresh students who are about to enter ang corporate world for a special night na ginawa po namin para po sa inyo lamang. At ito po ay mangyayari sa ating pong main campus sa Bagubantay po or sa Barangay Santo Cristo. 8 p.m. po ito this coming Wednesday. You can bring your friends, mga kaklase mo na graduate din. At let's celebrate that graduation. I-celebrate natin yung night na yan ng greatness ng Panginoon. Naniniwala ako yung graduation na yan, faithfulness ng Panginoon sa iyo yan. Kaya we're inviting you po sa Cutting Edge. 8 p.m. po this Wednesday po. Sabi mo sa katabi mo na may kasama or may kakilalang fresh grad, sabi mo sa kanya, invite mo siya. Invite mo siya. Okay, this coming Wednesday na po ito. At naniniwala po kami na ang ating pong gathering na ito will be a chance. Una, syempre para maalala pa natin ang Panginoon. Pero pangalawa, para maihanda din ikaw sa papasukin mong totoong buhay. Because this time, it's not gonna be you and school anymore. But this time, it's gonna be you and the corporate world. Whether magbe-business ka, whether, alam niyo po sa young professionals, hindi lang po mga employees ang nandun. Marami din po doon mga business owners ng kanilang mga businesses. And I really praise God. Dahil yun po talaga yung panalangin ko simula nung ako ang naging pastor ng Young Professionals Ministry po natin. Dalangin ko na hindi manatiling mga employees lamang habang buhay ang ating mga young professionals. We pray na yung katabi mong young pro o yung katabi mong employee, darating yung time magiging CEO yan ng sarili niyang business. Amen ba? Tingnan mo, pwede ba? Bagay ba sa kanya maging CEO? Tingnan mo, declare mo nga sa kanya, pwede kang maging CEO. Okay? Pwede kang maging CEO. At naniniwala po tayo na walang imposible po sa Panginoon. So once again, we're inviting all the college fresh graduates po, 8 p.m. po, Wednesday. Magkita-kita po tayo sa ating main campus. Sino po dito, binless ng Panginoon? Pinasaya ng Panginoon? Amen? Binigyan ng kapayapaan? Pinaranas ng Panginoon ng miracle. I know and I believe in my heart na lalabas ka ng lugar na ito, binago po ng Panginoon. So if you may, you can stand right now. At sabihin mo, at least sa dalawang tao, sabihin mo sa kanya, binago ka ni Lord. Ayan, binago yan ng Panginoon. Amen. Kanina, hindi yan ngumingiti masyado, pero ngayon naman nakakangiti na siya. Yun pa lang, sign na yun na binago siya ng Panginoon. At dahil tayo binago po ng Panginoon, tayo po'y pinagpala ng Panginoon, hayaan po natin na maging blessing po tayo sa ibang tao. Paglabas mo ng lugar na ito,
may mga tao ka makakasalumuha, may mga makakausap ka, maybe sa bahay or kung saan man, hayaan mo maging channel ka rin po ng blessing. God bless you today for you to become a blessing. Amen po ba? So, i-ask natin sa Panginoon yun, Lord, pagpalain mo pa ako para maging pagpapala din po ako sa marami. Once again, can we close our eyes? At lahat ng tinanggap mo sa Panginoon sa oras na ito, pwede bang pasalamatan mo siya from the bottom of your heart? Can you just thank the Lord for everything that He has done today? Pasalamatan mo na rin ang Panginoon sa mga bagay na maaari nakita ng vision mo kanina. Hindi pa man nasa kamay mo, pero pinakita na sa'yo ng Panginoon because of your faith. Pasalamatan mo na mangyayari yun sa buhay mo. Because faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yung pananampalataya na yan, yan ang kikilos para yung mga bagay na ipinapanalangin mo sa spiritual world ay mangyari sa physical world. Father God, marami pong salamat. We honor you and we praise you. Holy Spirit, we appreciate you. Thank you for setting us free. Thank you for transforming us. Thank you, Lord, for giving us the peace that transcends all understanding, God. Salamat, Panginoon, sa word mo na hindi lang, Panginoon, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kapayapaan. Pero, Lord, yung word mo nagbibigay sa amin ng katotohanan. And now we know where to stand, God. Di kami, Panginoon, tatayo sa kung ano sinabi ng mundo or sinabi ng tao. Lord, we're gonna stand, Panginoon, sa mga sinabi mo, Panginoon, sa amin. Because we know, God, yung truth na yon will stand forever. Salamat po, Panginoon. And I pray that as we leave this place, Lord, protektahan mo po ang bawat isa. Ilayo niyo po sa anumang disgrasya. Lord, meron sa amin dito, may pangangailangan siya. I pray, Father God, for your provision, Lord. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala po, Panginoon, sa kanya. And I believe, Father God, na sa week na ito, Panginoon, ipaparanas mo po sa iyong mga anak ang kapangyarihan mo because you are a powerful God. Salamat po, Panginoon. And if you may, you can raise your hand right now. Receive this benediction from the book of Numbers. When you say, I receive, I want you to open your heart to God. Believe na yung i-receive mo ngayon will definitely happen into your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen and Amen. God bless everyone. See you po next Sunday.